ating morning luto. Ito na lang. Palamigin muna natin ito bago natin ugasan. Makain ko na yan, mga pusa. Ay naku, baliktad ang rotation. Baliktad ang kabit. Ay, ang gulong. Ito, pag ganun, tayo magluto ng ano ba, merong danggit at tuyo. Ano bang masarap? Tuyo. Ayan, umagang kay ganda. Kapag prito na tayo ng itlog. Ay, teka lang, sasangad pala ako. Wait lang. Okay. Yan, tayo nakatoka ngayon sa mag-prepare ng breakfast. Yan. Mamatay yung aking kalan. Ako ay magsasangag ng maraming sibuyas at bawang. Siyempre may konting kamatis para mamula-mula ng konti yung ating kanin. Yan. Yung itlog, inuna ko na rin. 3 piraso lang yan. Tigi-tigisa lang naman kami. Tapos kunin na natin itong ating kanin. Tayo magsasangag. Yan, dito sa amin, pag nagsangag kami, hindi makintab. Ibig sabihin ng hindi makintab, hindi sobra-sobra sa mantika. Naalala ko noon nung nasa Taiwan kami sa work abroad, yung sinangag nila doon, grabe, nangingintab talaga sa dami ng mantika. Pero masarap yung sinangag ng Taiwan. Sarap siya. Chow pan kung tawagin sa kanila. Mekus. Yan yung trending na salita ngayon dito sa Pinas. Mekus. Yung mekus, pinasikat ng Indiano. Vlogger, Filipino citizen, Indiano siya. Konti lang naman itong kanin. Hindi naman siya karamihan. Yung tira namin kagabi. Makulimlim ngayon mahina ang harvest ni Haring Araw ganitong oras ang kuryente namin ngayon libre, no? Kahit ganyan makulimlim yan, libre kami hanggang 4 o'clock. Yan, pwede na mag-start ng aircon ng 11 o'clock ng umaga hanggang alas 4. Yan, pwede kami mag-aircon libre, galing sa ating solar power, Haring Araw. Yan. Next week ay upgrade ko yung off-grid solar power namin. Pag sinabing off-grid, battery operated siya. In case of brownout, may kuryente pa rin kami. Yan. Tayo magluto ng ano ba, merong danggit at tuyo. Ano bang masarap? Tuyo, dilis, pusit. Kaya try natin siguro magano na lang tuyo na lang tayo. Tuyo halo pa at hindi pa mapula yung ating bawang. Lulutuin na lang natin yung bawang at maya ilalagay na natin itong ating kanin para i-mix na natin dito sa mga ginisa natin bawang, sibuyas, kamatis. Lagay na natin yung ating kanin. Makapagperito din kaya ng saba, parang matigas pa siguro to. Itong saging na to galing to kay neighbor, kay June. Si June ba, yung gumagawa ng loaf doon, yung kulungan ng kalapati ni Ka-Farmer. Nag-harvest siya kahapon ata. Naririnig ko na lang ay tumatawag sa akin. Tinatawag yung name ko, kala kung saan, yung pala andyan lang sa kabilang bakod, kaya hindi ko makita. Yun, inabot niya na over the bakod lang yung mga saging na saba ata to saba, saging na saba. Muntik na atang masunog yung kamatis. Patay tayo dyan.
Hindi naman sunog. Mangitim lang. Hindi. Okay lang naman yung kamatis. Hindi naman siya yung sunog. Maitim nga lang. Hindi. Okay naman yung kamatis. Sa totoo lang okay yung kamatis. Yan. At maya ihain. At pirito muna tayo pala ng tuyo. Ayan, lagyan natin ng ng konting asin. Ayan, tapos mamaya paminta. Konti lang naman yan. Naisip lang namin, nung kahapon ata yun, galing kami sa bayan at merong isang store doon, malaking store din, mga ilang floor din yun. May nakita kami induction induction na lutuan ba? Yung lutuan na pag nagluluto ka ay hindi umiinit yung pinakakalan. Yun yung induction. Total, naka-solar din naman kami. Iniisip ko, baka pwede din akong gumamit ng ganito. Mag-induction na din kami ng lutuan. Makatipid ng kaunti sa LPG. Palagi ko kakayanin kasi induction, para lang siyang electronics din yun. Yun nga, induction na lutuan. Kakayanin siguro ng solar panel. Pero yun nga lang, hindi ko nakita yung specs ng induction na yun kung ilang watts. Sabagay, yung aircon nga na 1 horsepower kaya nga paanda rin ng ating solar power. Tsaka itong Jetmatic ba namin na 1 horsepower din kayang kaya meron pang peak yan. Ang starting yan pagka biglang andar nagta times 3 ang wattage niyan for how many seconds. Yun ang yun ang ganong kalakas sa mga horsepower ng mga Jetmatic, yung mga 1 horsepower, yun malalakas talaga yun. Kaya yun, inisip ko pwede siguro mag-induction, makatipid man lang kahit sa LPG. Isama mo na sa return of investment yung LPG, yung gastos mo buwan-buwan, di ba? Kung makatagal siya ng 2 buwan yung LPG, okay na. Pagkakalam ko, pag induction ng lutuan mo, kailangan yung mga kawali, kaldero mong gagamitin ay induction din para sa pang-induction. Pinatay ko lang yung binabad ko na muna yung kaldero sa tubig. Gawa ng yung kaldero ng rice cooker ba? Yung mga nanikit na kanin, mahirap nang tanggalin. Mas maganda na yung binababad. Kusang hihiwalay sa kaldero yung yan, okay na to. Hihiwalay sa kaldero yung yung kanin pag nababad. Ayan, okay, konti na lang. Kailangan pagkatapos ko dito kasing magluto, malinis na to. Ako si mother, itong kanyang kusina napakalinis. Ayaw niya yung may bakalat-kalat, kaya lilinisin natin to pagkatapos talaga. Okay, lagay na natin dito yung ating kanin at tayo magpipirito ng tuyo. And 2 down. Ay, mantika ulit, mantika. Para sa ating tuyo. Tuyo ba o ano ba? Tuyo na lang siguro. 3 lang naman kami. So, tuyo na lang tayo. Kalat natin yung mantika. Okay. Tuyo. Tuyo. Okay, dito na lang natin lagay yung ating tuyo. Ilagyan ko ng tissue para ma-absorb yung ibang konting mantika. Ayan, no? Iba talaga pagka pinatong sa tissue yung mga tuyo, yung mga piniritong isda.
talaga na-absorb niya yung mantika. Ayan, talagang kumakalat yung mantika, absorb niya. Yan, at pagkatapos nating mag-breakfast ay punta kami ng bayan at bibili na ako ng gulong ng aking motor. Ayan na, ang tuyo, ang itlog. Hindi ka kakain ng luto ko, inay? Bakit hindi? Aba, thank you. Hindi naman ako mapilit kahit ano pinakain ko lang. Wag lang hilawan na, ma. Yan. Inay, ito na ang ating sinangag. Kain na, ma. Ayan, pasensya na kayo. Oo, na. Ayan, ang ating morning luto. Ito na lang. Palamigin muna natin ito bago natin hugasan. Nakain ko na yan. Mga pusa. Ha? Okay lang. Oo nga. Gano'ng kadalas ang minsan? Ang sabi ni Sharon Cuneta. Dumi. Konting na tayo dito. Imis-imis muna. Linis-linis. Teka. Panas. Kasi dapat malinis na to. Kasi pag hindi ito nalinis, tapos na kaming mag-almusal, si mother, iniimis pa tong kusina. Ayaw niya talagang makikitang marungis yung kanyang kusina. Ayan, kaya tapusin na natin para sabay-sabay na kami mag-aalmusal. Lagay na natin itong ating kutsilyo. Dini. Ayan, diyan ka lang. Sa mahiwagang magnet. Yan, naka-magnet lahat ng knife ni mother. Nilagyan namin ng magnet para madali niya madampot kung ano yung kailangan niyang gamitin kutsilyo dyan. Linisin natin. Andyan lang siya. Magagalit si inay pag nakita marami ang kanyang kusina. Yan. Okay na. Ayan po ang aming almusal. At after this ng almusal ay tatanggalin natin yung gulong ng ating motor at para makita ang sukat ng size niya. Okay, tanggalin natin ang gulong at makabili tayo ng gulong. Ay, grabe. Teka, kailangan natin ng kontra sa kabila. Sa wakas at makakatikim din ng bago itong ating si Bumblebee. Bagay, sulit na rin eh. 4 years nang walang palitan ng gulong. Diba? Yung sa likod pala, napalitan ko na yun sa likod. Nahirapan nga ako maghanap ng gulong nun. So, super lapad ng gulong at yung size niya is 18. Alanganing sukat. Pero meron naman nakuha. Yan. Ito na lang sa unahan ng ating papalitan. Medyo mahirap tanggalin ito gawa ng may disc brake. Sumasabit sa pads niya. Natanggal ko na kasi dati ito nung flat. Nahirapan ako magtanggal. Yung preno. Yung kanyang spacer sa gitna. Meron pa siyang spacer sa gitna. Saan matanggal yun? Okay na. Pare po malaglag. Aba. Katikit yung preno. Okay. Side. Yun. Kanyang spacer ay tanggal ganyan ang posisyon. Okay, ito ang kanyang speedometer. Tapos parang nakapreno ata. Sayad. Ayun. Sayad yung preno.
preno. Dikit ang preno. Kaya kinin. Ale. Pante natanggal na ang gulong. Okay. Balik natin ito. Ay. Magkawala ang paa. Ito, nakabili na tayo ng gulong. Ayan. Ito. Bago na ang gulong ni Bumblebee. Ang bigat ah. Hindi pare-pareho ang price nila. Ito mura. Ay. Tapos. Ay naku, baliktad ang rotation. Baliktad ang kabit. Ay, ang gulong. Ito. Pag ganun, baliktad nga. Anak ng teting. Babalik pa ako. Ito kasi ang araw niya ay ito. Pag ganun. So, ang takbo niya pag ganun. Hindi po pwedeng pag ganun. Kasi ayun yung disc brake ko. Ito yung disc brake. Dapat pag ganito. So, baliktad nga. Ang problema kasi pag hindi na-correcto, malakas sumira ng gulong. Ibabalik ko pa. Pambihira. Babalik ko muna. Bunik. Kikay. So, ayan. Binaliktad din nila yung rotation ng gulong. So, ito. Bikin na yan. At tayo kakain na muna. Lunch time. Yeah. Okay. Ayun, no. Yung ating solar panel kahapong ginawa ay ito. Binibilad ko ngayon. Binilad. Pinaarawan ko para mag-charge yung kanyang battery. Ang tanong, umiilaw pa kaya yung pula sa gitna? Ayun, umiilaw pa. Ayun, no. May pula siya sa gitna. Ibig sabihin na nag-charge yan. Okay, dito. Lagyan natin dito sa may araw. Kahit dito lang, lapag lang muna natin. Yan. Importante ay ma-charge yung battery. Matagal din kasi daw na stock ito. Okay. Hey, ito. Kabit na natin yung ating gulong. Okay. Ayan. Grabe mga presyo ng mga gulong na to. 3 tindahan ang pinuntahan ko. Ay, 4 na tindahan. Yung isa umaabot ng 1,200. Yung isa 900. Yung isa 850. Kasi itong huli kong napagkuhanan ay 650. Ano pa ng Michelin to? Sister company ng Michelin yung brand ng gulong na to. Kaya ito na pinili ko, 650, matibay-tibay. Tapos pinalitan ko na rin ng tube interior para puro bago na pare-pareho. Yan, okay na. Nahirapan ako magkabit kanina. Yun nga, doon nga, tulad ng sinabi ko, yung sa may kanyang may rotor, yung kanyang disc brake ba. Medyo nahirapan ako i-align doon sa kanyang mga pads. Pero ngayon, okay na yan. At na-test ko na rin yung kanyang brake, yung kanyang speed. Okay na. Wala nang problema. So, tatanggalin natin sa pagka-center stand nito ngayon para ma-road test. Ayan, okay na. Align na siya. Tatanggalin natin sa pagka-center stand. Nahirapan ako kaninang i-center stand to. Mabigat kasi itong motor na to. Pero magaang siyang matak. Maganda tumakbo.
maganga kanyang hatak. Ayan, babaan na natin. Medyo mabigat kasi. Ayan, okay na yan. At abang. Tsaka ano ngayon, maganda siyang i-push ng ganyan. No? Dito na dati nung yung gulong na dati niya, mahirap, parang nahihirapan akong i-push. Pero ngayon parang napakagaan niya. Oh. Gawa siguro ng bago, hindi na, ewan ko. Basta ngayon maganda siya i-push. Hindi siya ganun kahirap, magaan siya itulak. Ayan. So okay na yan. At i-road test na lang natin ito mamaya.